Morning po. Try po natin 'tong mug cake, na pinadala po ni Perfect Match 'no. Matcha yung flavor po, yung first, na ita-try ko. Napakadali lang po nitong gawin, eh. Microwave ready po siya. Um, Low carb, sugar-free, keto-friendly, diabetic-friendly. Yan, sobrang linaw po niyan. Ang cooking instructions po nito, melt half tablespoon butter and mix it with 1 teaspoon of vanilla and 1 large egg. Add entire mug cake mix to form dough. Pour dough in microwave safe mug until half full. Smoothen top. Microwave on high for 1 minute and 30 seconds or until done. So, napakadali lang po niyan gawin. Try po natin. Medyo napalaki po yung mug na ginamit ko. Ayan, sana nakikita niyo po. Ayan, yan na po yung itsura ng dough. Salang ko po siya for 1 minute and 30 seconds sa microwave tapos babalik po ako para matest po natin. Ito na po yung itsura niya after i-microwave. No? So, hindi po siya 1 minute and 30 seconds. Ginawa ko pong 2 minutes. Masigurado po na lutong-luto po pati po yung middle part ng mug cake. Ayan. So, tatry ko na po ito, tapos babalik po ako after 2 hours and we'll see kung may gagawin po ba ito sa blood sugar ko. Reminders lang po, huwag pong mag-aanli. Always eat in moderation. Di po ako doktor, so whenever in doubt, konsulta po kayo sa doktor ninyo. And yung results po ng mga review na ginagawa ko, it may vary. So huwag niyo pong i-expect na yung resulta sa akin is magiging kapareho po ng resulta sa inyo. So yun lang po. Have a nice day. Conclusion na po tayo dun sa tinest ko na mug cake today, no? It's been a couple of hours since I ate it. Nag-start po yung blood sugar ko 117. On the first hour, nag-plus 7 po siya, so 124. On the second hour, I was expecting na bababa na po siya, pero hindi po siya bumaba eh. Nag-add pa po siya sa blood sugar level. Nag-133 pa po siya. And I think yun na rin po yung peak ng blood sugar level. And then on the actually umabot pa po siya ng third hour. On the third hour, instead of going down back to the baseline, nag-131 lang po siya. And then after 30 minutes, tsaka pa po siya bumaba. So doon po sa entire monitoring po natin, no, it took 3.5 hours bago po bumaba yung blood sugar level. Well, pwede ko naman po siyang i-recommend, no? Kailangan lang po natin gawin dito is kainin po siya after a meal na high in fiber, high in protein, at tsaka may fats para at least mag-offset po yung blood sugar increase. Ayan. So yun lang po for this review. I'll see you guys in the next vlog. Bye-bye.